Tiniyak po ng gobyerno sa mga biktima ng Aman Futures Investment Scam na mapababalik nila sa Pilipinas ang itinuturong utak nitong si Manuel Amalillo. Naunsyamin po kasi ang pagpapadeport sa kanya kagabi mula sa bansang Malaysia. Nakabalik na po sa bansa ang grupo ng NBI na dapat sana ay magdadala kay Amalillo sa bansa. Si Amalillo naman nananatiling nakakulong pa rin sa Malaysia. Nakatutok si Mav Gonzalez. We are committed to get him back. And that's the instruction from the President to get him back. Ito ang tiniyak ng pamahalaan matapos maunsyami ang pagpapabalik sa Pilipinas kagabi kay Manuel Amalillo, ang itinuturong may-ari ng Aman Futures Group na nasasangkot sa 12 billion peso investment scam. Nahuli si Amalillo ng Royal Malaysian Police dahil sa peking passport at ID sa Kota Kinabalu, Malaysia. Pero hindi natuloy ang dapat sanig deportation niya kahapon. Ayon kay DILG Secretary Mar Rojas, nakipag-ugnayan na si Police Attaché to Malaysia Senior Superintendent Carlo Collado at na-turn over na si Amalillo sa NBI. Ngunit nang pasakay na sila ng eroplano pabalik ng Pilipinas, hinarang sila ng Malaysian authorities sa utos ng Chief Minister ng Sabah dahil may problema raw sa mga papeles ni Amalillo. Ayon sa DILG at DOJ, kumpleto ang mga papeles. Kompleto ang papeles, kompleto yung koordinasyon. Paano sila nakarating sa airport kung hindi sila pinayagan, pinahintulutan, tinulungan at sinuportahan ng Royal Malaysian Police dahil he was in the custody of the Royal Malaysian Police. Wala akong narinig na they are questioning the deportation. Dala-dala ng NBI team certain documentary proofs of the nationality, of the Filipino nationality of Mr. Amalillo. If I'm not mistaken, among those na dala-dala nila na documents are the NSO certified birth certificate, the NBI clearance saying that he's a Filipino citizen, and then passport, copy of his passport, na I think certified ng DFA. Umuwi na sa bansa kagabi ang 4 na kataong NBI team. Naiwan naman si Amalillo sa kustudiya ng Malaysian authorities sa Kota Kinabalu. Hindi natin mayayaw dito. Pero siguro may swerte na rin tayo. Sa isang text message, sinabi naman ni DFA spokesman Raul Hernandez na inutusan nila ang Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur na alamin kung bakit hindi natuloy ang pagpapadeport kay Amalillo. Inatasan din silang makipag-ugnayan sa Malaysian authorities para maisagawa ang deportation sa lalong madaling panahon. Walang extradition treaty sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Ibig sabihin, hindi basta-bastang mababawi ng Pilipinas ang isang Pilipinong kriminal para humarap sa kaso kung tumakbo siya sa Malaysia. Yung kanyang pagbalik dito is under the mutual legal assistance and batay sa kanyang pagiging Pilipino na hinihingi ng Pilipinas ang tulong ng Malaysia na maibalik dito ang isang Pilipino na gumawa ng krimen. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.